Kabs, it's me, Steffi, and samahan niyo ako sa aming huling hirit sa Tag-init. So, Saturday duty ko nga, and ito hinatid muna ako ng kapatid ko sa office kasi wala siyang pasok. So, hindi nga ako sanay sa hatak ng motor ng kapatid ko, kaya nga napapasigaw ako dyan kapag binibirit niya na yung throttle niya. Oh my God, talaga nga namang napapasumbong na lang ako sa mama ko habang nakasakay ako sa motor niya. Actually, nagamit na namin ni Eman tong motor ng kapatid ko nung pumunta kami sa Taal, Batangas last November para sa binyag ng aking inaanak na si Gab Gab. Shout out sa Bebo Fam. And yun nga, kapag wala siyang pasok, nagpapahatid talaga ako sa office para syempre tipid na rin sa pamasahe, diba? Kaya naman hindi ko din first time na umangkas sa motor ng kapatid ko. Pero yun nga, talaga nga namang hindi ako sanay sa hatak ng motor niya kasi yung motor namin is 125 lang, then yung kanya is 160. So, konting birit lang niya ng throttle niya dahil talaga nga namang umaarangkada agad yan. So, I think yung ibang OBR makaka-relate sa akin. So, yes, dahil may pasok ako, kailangan kong mag-half day dahil meron din akong quick errand. Tapos, yun nga, sumama na rin ako kay Eman papunta ng Cavite kasi gusto niya din naman talaga akong isama, and kasama din kasi yung mga kumari ko na asawa ng mga ka-work niya. Kaya, ginrab ko na yung chance na makasama dun sa mismong swimming nila. Fast forward nga, eto na nga, nakabiyahe na kami ni Eman. Papunta na kami ng Naik that time. And dito talaga kami dumadaan sa Kaingin Road and dito sa Villar Sipag. Sobrang favorite ko tong spot na to sa Villar Sipag, guys. Kasi tingnan niyo naman yung yung mga puno-puno dyan. So, tinagal-tagal namin nagpapabalik-balik sa Naik. Pag umuwi kami, first time lang namin magbiyahe papuntang Naik ng ganito kainit. Kasi nga, kailangan namin agad makasunod dun sa Muzo Naik, which is nandun na yung mga work ni Eman. Akala nga namin hindi na kami matatraffic dito banda sa Bacoor kahit may mga ganitong musiko, kasi nga akala namin yan lang yung madadaanan namin, pero may mga nadaanan pa kami na spot bago kami makalagpas ng Bacoor na talaga nga naman may mga nagbabanda pa. Tapos na traffic din kami sa Casa Amaya, which is given naman kasi every time din na umuwi kami ng Naik is doon din kami lagi natatraffic. And after nga namin magkandaligaw-ligaw ni Eman and magkasalisi kami nitong ka-work niya na dito nakatira sa Pagsikat, talaga nga naman nagkita rin naman kami finally, and nagstay lang kami for about 3 to 5 minutes lang ata para makapag pahinga lang ng bahagya kasi hindi naman ganun kalayuan yung pupuntahan naming dagat dito sa spot na to, which is dito sa Muzon din papunta doon sa Tarnat. And yung pagstay namin for 3 to 5 minutes gives me enough time para makapag-set up nitong 360, kaya nga naman nakapag-video ako ng palabas namin doon sa mismong subdivision nila. And can I just say, sobrang colorful ng mga bahay dito, and ayun, ang cute-cute lang nilang tingnan. And for someone like us ni Eman, talaga nga namang amazed na amazed kami kapag kami na pupuntahan kami mga ganitong subdivision na pausbong pa lang, taray, di ba ang lalim ng wordings? Wala lang, basta na-amaze kami na nawi-witness namin yung isang lugar or yung isang bagay na nag-i-improve yung mga ganong bagay. Kasi na-amaze kami kung paano namin i-look back yung kagaya nito sa lugar na ganito, i-look back namin siya na ganito. Tapos I know na magkakaroon ng time na makakabalik kami dito, tapos may kita namin na mas lumalaki na yung community, parang ganon. Kagaya din dun sa area ng ate niya sa bandang Hills View. Diba, ang dami ko nang nachika, pero basically that time natatakot lang ako na iangat ng bongga yung camera kasi baka tumama ako sa mga kable dahil. Tapos tawang-tawa pa ako dun sa ka-work ni Eman, which is nasa likod na namin that time kasi nga gusto naming mauna nung dun sa dalawang nasa unahan para makuhanan namin sila ng maayos sa camera. Kaso hindi kami makaporma ng arangkada kasi nga hindi rin namin memorize talaga yung lugar. Baka din mamaya may biglang tumawid na hayop or mga bata kasi yung ibang part meron na talagang nakatira. So yun, natatakot kami na baka makasagi kami or makadisgrasya pa kami since dayo lang kami So hindi ko lang na-export yung isa pang clip na
mag-i-start kaming dumaan doon or bumaybay doon sa rough road na part. Pero ito yung pinakang nakuhanan ko na lang, which is yung malapit na kami sa labas nung mismong papasok dito sa subdivision nila. Kasi nga, hindi pa fully developed yung area pero marami ng mga nakatayong bahay and marami na rin mga nakatira. Basically, meron na ditong mga mga terminal ng tricycle kasi nga may mga nakatira na talaga sa loob. And ayan, tingnan nyo naman ang ganda ng daanan. So yes, hindi na nga ako nakapag-video doon sa palabas namin mismo sa papuntang main road. Pero ito na sa main road kami niyan, mga panahon na yan. And natatawa kami dito talaga sa work ni Eman kasi nga biglang lumabas doon sa gilid namin. Ang goal nga namin is maunahan pa yung dalawang nasa unahan namin para ma-videohan namin sila. Pero hindi namin magawa kasi nga may mga parte dito sa sa part na to na meron lumalabas na tricycle from ibang street, yung ganon. Tapos yung mga nasa other side nga ayan, tingnan nyo naman, syempre mabilis. So yan, dito sa part na to hindi ko nailapit yung camera kasi nga natatakot din ako dahil. And after ko ma-secure yung clips na makukuhanan yung kaming apat, yun, tinago ko na rin muna yung camera and ayan, rolling kami papunta na ng Ternate. And ayan sila daw, ang bilis nila magpatakbo kaya kailangan din namin magpabilis kasi nga nagmamadali kami dahil nandun na yung mga kasamahan namin. Dito nga sa part na to is medyo na traffic kami dito around Magallanes and dito talaga din kami usually nata-traffic pag papunta kami ng Cabiang. Siyempre, since nakatago nga yung camera, dito tayo sa cellphone ko nag-share picture ng mga kasamahan namin naka-motor. Dapat talaga sa blacklisted kami pero yun nga, nag-decide kami na magdalaroy na lang para maka-avail ng rooms kasi nga may mga babies kami nakasama, which is ayan yung una si Bobon, which is sobrang cute and wala bang 5 years old yan, 3 if I'm not mistaken, 3 years old pa lang ata siya pero sobrang adventurous na bata. Tingnan nyo naman, talagang finifeel niya ang dagat. After nga namin makapag-settle, ang original plan talaga magkikabyang pa kami pero since hindi pa naka-ready yung ibang pagkain namin kailangan pa mamalengke, hindi na kami natuloy mag-rides papunta ng Cabiang kaya namalengke na lang yung mga boys and habang namamalengke sila kaming mga girls ang naiwan naman tapos yung family ng isang ka-work niya kaya ayan, nag-swimming, nag-picture ganon. Medyo madilim na nung nakabalik yung mga boys and mga around 8 p.m. to 9 na kami nakakain ng dinner namin. Tapos, since wala silang mga tulog dahil galing silang mga duty, nakatulog pa yung iba sa kanila. Isa na dun si Eman. Tapos, after namin na makakain, nagpahinga muna sila bago sila as in nag-inom. Itong part na to na hinuhukay nila is yung magiging spot namin for for nomi-nomi session. So, yan, hinuhukay nila yan. Pero, ang goal talaga nila dyan that time is gumawa ng sandcastle and gagawin nilang Boracay pero hindi na-achieve. Kaya gagawin na lang sana nilang Ternate. Turns out naging mukhang lolong, naging mukhang shark and ayan, finally ang aircraft daw ng Air Canada. So these two artists are on a mission na makagawa ng Air Canada aircraft gamit ang sand. Yes po, opo. Fast forward nga nakapag-recharge na ang ibang mga nagsipag-idlipan and yes, mag-uumpisa na ang inuman. Pero since almost complete kami na-remodel ulit ang sand and naging pabilog siya na may table. Tapos yung pinakang edge ng pabilog, yun yung naging upuan namin. By the way, dala ko nga pala yung Bluetooth speaker namin na may mic niyan and yun yung naging parang pinakang entertainment namin habang nasa gilid kami ng dagat. Opo. So, ayan yung itsura namin. Diba? Para kami mga dyan. So, basically that time, sinet up lang namin yung pinaka 360 camera doon sa gitna, which is yung table nga namin na pabilog. Tapos, ayan, shot puno. And can I just say, since ilang beses ko na rin naman ng mga nakasama tong mga ka-work ni Eman, especially yung mga kumare ko, and itong part na to is something new for me kasi usually kapag mga gatherings nitong ka-work ni Eman, ang kasama ko, yung mga kumare ko lang. And itong part na to is something new dahil first time
lang namin na as in nakisama din sa mga boyfriend namin sa sa circle na ganito. Kaya parang feeling ko for me na ipakita ko yung ibang side ko sa mga ka-work niya and especially sa mga kumari ko. And mind you, ako lang ang kaisa-isang outsider sa circle nila kasi silang lahat is working sa airport and nung yung talaga outsider talaga dahil pero never kong na-feel na outsider ako kasi sobrang accommodating nilang lahat. Like, para kami magkaka-close na agad. Nung una-una pa lang namin nagkita. And ang pinaka nag-connect sa amin is yung music, which is yung pakaraoke sa binyag and birthday celebration nung baby boy kanina na si Bobon. And yes, from there, naging magkukumare at kumpare na kami. Yes! And simula din nun kapag sumasama ako sa mga gatherings nila Eman sa work niya, hindi na ako sobrang alam mo yun, sobrang ilag kasi kilala ko na yung karamihan sa kanila. Mga ilang oras din kami nakaupo dito sa circle na to dahil nga, ayan, yung last nila talaga nga naman yung last na may another last. Yung ganon. Actually, kulang pa sila as in kasi meron pa sila mga kasamahan nila before sa ex-loaders na nakasama na din nila sa wheelchair attendant. So yun, kulang lang talaga sila, wala yung iba. By the way, I can share the full audio clips nitong mga 360 kasi meron mga copyrighted songs and ayun, kesa ma-copyright tayo, hindi ko na siya i-share. So, ayan lang ang masishare ko which is yung concert session ni Jokler. Kasi I guess hindi naman yun copyrighted song. Yes, I guess sobrang haba na nito and sobrang ang dami ko na chika dito. Kaya kung nakaabot kayo sa part na to, thank you so much for watching. And kung nagustuhan ninyo tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Vlogger yarn. So yun, kidding aside, just posting this for memories. So yun lang. Thank you so much for watching talaga guys. Bye-bye!